Hello guys, mayong hapon. Actually guys, yung ipapakita ko sa inyo is yung luma ko ng trabaho o hukay. Tapos lang yung mga direction lang sa mga stone marking yung ipapakita ko sa inyo kung paano yun nakapunta dun sa hinuhukayan namin. So, kibali, marami dyang mga damo dyan na matataas. So yung ano lang, yung sinusuot natin is para pang bukid talaga. So hello guys, niabot ra kita muni nga area akong gaignon sa inyo. So ato ning readingon karon, tapos ang tutorial ani guys, papakita ko sa inyo kung paano ko yun binasa yung area. Sana po madagdagan yung mga kalaman nyo about po sa tutorial lang ito po. Silip ko na sa inyo yung hukay namin doon. Yun doon sa ilalim sa may Kaimito. Tapos hindi ko pa sa inyo napakita kung paano ko ito binasa. Itong mga bato nito, totoong lupa talaga dyan nung una is yung may damo na dito pa. Dyan lang yung lupa nung una. Tapos nasira dahil sa mga bagyo. Actually guys, yun ang mapa na binasa ko nung una. Yan, mapa yan. Tapos yung una ko talagang nakita is ayun na bato. Doon. Ito na yun na bato. So puntahan natin. So ayan guys, na bato. So tingnan nyo yan, may nakasilsil din at saka yan, bilog. Ayan. So may dyan sa kabila, maliit na butas, parang naimbodo. Yan. So maganda yung sign niya, kibali. So focus natin yung sa gitna niya, gitna lang, sa loob talaga. Ibali mayroong nakalagay na maliit na bato, tapos hindi ito naabot ng baha. Tapos tignan nyo yung point niya. Kung titignan nyo, yan, titignan nyo yung straight na yan. So doon niya pinopoint yung hukay natin sa unahan. Ayun, doon lang yung hukay namin, yung may puno ng Kaimito. Doon lang. Ayun. So yan yung point niya. So bakit po sinasabi kong isa itong direction to point to treasure yung sinasabi ko? Kasi kung pagbabasihan natin itong bato, kailangan guys, pag magbasa tayo ng bato, kailangan talaga, bago natin makalimutan, so ituturo natin kung saan yung north, east, west, and south. So dito na banda, ito guys yung east. Tapos yung east na, ang west na naman is dyan. Tapos dito sa likuran ko yung north, tapos south dyan, south. Yung direction yan, southeast. So tingnan nyo yung buong bato, yung butas dyan, kibali yan naka-telescope. Kasi pag arrow o tsaka yung arrow at saka triangle yung kinukunan mo, so malilito ka kung saan yung eksaktong direksyon. So ganyan lang. Tapos mata, tapos ayun, ibali doon yung malaki na banda kasi doon siya nakatingin.
nangangahulugan itong butas. Ayan, tinitignan natin ng malayo. So tingnan nyo yung nakasilsil, ginawang heart. Tingnan nyo yung isang mata, tapos doon sa kabila isa ding ilong niya, saka dito ang yung bibig, so doon din nakatingin. So aabot ito guys ng 64 meters. Yung 64 meters kibali south to north. Yan lang kukunan natin guys yung direksyon. Sa dito na naman na banda, tignan nyo yung isang mata, tapos tignan nyo yung isa. So tignan nyo yung sa bibig kibali. So sa dyan naman na banda, tignan nyo yung isang mata, ayan, saka yung bibig niya. So saan na nakatingin, kasi medyo siya nakapikit yung isa, ayan, doon din nakapoint. Kung pagbabasihan mo yung mga arrow, gaya nito yung silsil, so kung dito ka babase, doon kanila ipapasa. Tapos yung dito ka, doon ka naman ipapasa, makikita mo ito yung arrow dito, dyan, kita mo yan. So saan yung direksyon, doon ka din ipapasa. Babalik ka na naman dito, kaya mawawala tayo. So balikan natin ito actually guys, ito yung una kong binasa dito, kasi ito lang yung kitang kita nung una. Kung dito nga angle guys, so makikita mo talaga na dito siya nakatingin sa sinasabi ko. Pero ibig sabihin yan, direction is hanapin natin yung iba pa na kung saan din nakatingin. Pag once nga nakabalik itong tingin niya, nakabalik dito, dyan, yung mga ibang bato dyan, makita natin. If once na makabalik kung saan yan nakadireksyon o nakatingin lahat, so ibig sabihin mali yung sinasabi ko doon, hindi yung tugma. So makikita natin dito, masasabi nating nature lang, pero kasi hindi, pag once nga, so tingnan nyo yung marking, dito yung kurba niya, tapos ito naka-straight. So pag tignan natin dito yung kurba, ayun yung banda ang bato, diyan naka-posisyon. So dito nag-start, tapos kung titingnan natin saan yung tinuturo niya, ayan, straight lang natin doon sa unahan na may mga bato din, at saka yung mapa doon yung pinapakita, ayun yung mapa. So ito, tignan nyo yan, tapos ito, tapos kibali mayroon din, pero matatawag natin nature. Pero bakit nagka-forma, bakit nagkahugis mukha? Ayan, tignan yan, ayun, arrow. So para nakapikit lang. Ito na marking, tignan nyo din yung butas, doon din pupunta yung butas doon sa sinasabi kong mapa. So lahat ng mga angle gaya din ito, tignan nyo yan. So yung angle niya, ayun, dito yung mata na nakapikit, tingnan nyo na may silsil, ayan, pero hindi na masyadong klaro. Tapos yun, maliit lang. So tignan nyo dito yung banda, parang ginanon lang, hindi na ginamitan ng silsil. Tapos dito lang yung may silsil na banda, dito sa gilid maliit lang. Tapos ito yung malaki na forma na hulma niya. So saan yung naka point? Doon sa mapa na sinasabi ko. So kung titignan din natin ito, tignan nyo yun guys, so ayun, di na klaro. So sinadya natin ngayon magbasa, kasi yun ko ipakita sa inyo, kasi wala nang di na mainit, kasi tirik na tirik yung init dito kanina. So dito tayo sa mapa na sinasabi ko. So nakikita nito guys, ito ayun, paano ba ito para klaro? So nakikita niyo yung isang bilog.
So nakita niyo siguro, kita niyo yung isang bilog, tapos isa din dito, at saka ito dito, at saka ito yung bibig niya. So tignan niyo guys yung forma niya. Lalagyan natin ng palatandaan kasi parang hindi klaro. Tignan niyo yung isang mata dito, saka dito yung bibig. Ayan, saka yun. So hugis talaga tao o mukha, kasi ginlalagyan ng bibig. So ito na klase guys, andun ito yun sa gilid ng tubig, yung kasi ito yung posisyon ng area. Yan, nakatagilid siya. Ito yung nakadeposit sa gilid ng tubig na sinasabi ko, kasi yung malapit na, muntik na akong maipit doon sa malaking bato. Ayun, saka ito din. So ito yung ginawa ko, ito din. So ginamitan ko ito ng compass tugmang-tugma sa sinasabi ko, yung may sign na letter B at saka yung sa hukay namin. Tapos dito din. So nakita na natin to na para forma siyang kanal. So andun yung may mga bato dito, at saka ito yung naka-marking din. Papakita ko sa inyo kung andun pa yung parang nakanal dyan o nakapormang creek na maliit. So puntahan natin. So ito hindi rin nagalaw. So kung titignan mo yung kibali niya, yung dulo sa parang triangle, so para siyang sinilsil, pinutol. So pinutol siya. Ayun yung kibali mata niya. Tapos kung dyan nga angle mo titignan, ito din ang kabila niya na kibali mata, dyan angle mo kikunan, ito yung bibig. So saan siya nakapoint? So ibig sabihin parang ito, tignan niyo, parang sinadya o para siyang kaniyang talukap mata. Ano ba yan? Ayan. So i-focus dyan ang angle, ibig sabihin dyan nakaharap. So dito tayo. Ayun, tignan niyo yung uso niya, saan naka-angle. Doon sa unahan. So pinupoint niya yung mga bato din sa unahan. Ayan, parang nature lang talaga, pero pag makita mo na yung eksakto, so makikita mo talaga na nilagyan ng marking. Yan, isang mata, tapos nakanganga. Yung nganga niya, ito yung unang marking niya. So ito yung isang mata, ina yung nakanganga niya, doon din nakapoint sa sinasabi ko. So halos yan lahat magtugma. Kasi kung ilagay mo doon sa iba niyang marking, hindi mo matutunton ang eksakto, kasi pabalik-balik ka lang doon nila sa area o sa pwesto. So dito din titignan natin. Tignan niyo yun, ang marking nakabutas. Yan. Halos lahat yan binutasan. Kaso ito natabunan na sakto ng lupa, kasi tinabunan ko ito ng sadya na tabon. Kasi ito halos to tignan niyo yan, halos umaabot yan Pero sa unahan, actually guys, yung totoo, mayroon dyan nakuha na ng kabilya dyan. Straight yan, dyan. Ito yung matandang ibali bamboo. Dito yung matandang bamboo natangay ng malakas na tubig nung panahon na bumagyo, yung Yolanda. Ayun dito. Tignan niyo yung marking niya. Tignan niyo yung mata.
siguradong nagpo-point talaga guys. Ito yung isa itong butas na dito. Ito yung tagos at saka ito yung tagos. Ito na butas, ito yung konektado niya doon. So ayun, doon. Ayun. Kung titignan mo yung point niya talaga. Ayan. Oh, hayop. Ito yung mata isa, ito din, at saka ito yung baba niya, bibig. Doon din nakatingin. Diyan yung sinasabi ko na kuhanan ng kabilya na kwadrado. At papakita ko sa inyo yung ibang marking. So tingnan niyo yan, diyan naka-isa at saka yun. Yung mata niya naka tagos. So dito, so malapit lang. Saka dito tignan nyo yan kung anong masasabi nyo yan. So isang mata dito, saka ito yung bibig. Ayan, tignan nyo din ito, ganyan na angle. So sa angle lang yan ibabase guys para hindi tayo mawala. Saka na yung arrow. Kung titignan mo dito yung arrow, kung ito yung ibig gusto niyong malaman nyo, ito yung sinasabi ko. Tignan niyo yan, nakakurba. Tapos sa pagkurba niya, kung titignan niyo yung dulo niya, kung kaklaro yung kurba dito, ito yung dito tayo sa last mag-base dito, ito na bato, ito tayo mag-start, itong bato. Tapos ayan, tapos nag-arrow siya dyan sa sinasabi ko na tagos, yung bambo dyan, bambo, nag-arrow siya dyan. Tapos naka-arrow siya kasi malapit lang. So ibig sabihin pag arrow, so ito yung bato na naman na sa unahan na maliit, yan na may nakatagos na butas. Tapos maglakad ka, maglakad hanggang sa ito yung pointer, kibali na bato na magkokonekta doon sa sinasabi kong hukay. Kasi tingnan niyo yung direction kibali niya. Tignan niyo yung arrow niya dyan, nakatago straight. So kung titingnan mo rin dito, tingnan mo yung sa unahan, ayun, ayun. So doon ko pinili maghukay kasi doon yun ang eksaktong parang kampante ako na sure deposit. Kasi ano ba yung object dyan na nakalagay, so dito ako kampante. So dyan lang, balikan natin. So tingnan nyo yung maliit na dot. So ipapakita ko sa inyo ito na marking kasi dito tayo, ito yung sinasabi ko maliit na dot o deposit. So i-travel ko kayo dito hanggang sa makita natin ito na posisyon. So gaganyanin lang natin pagbasa kasi ito yung maaabot natin doon sa unahan na bato na mayroon ding butas na ganitong forma. So continue natin ito. Tingnan niyo yung dito mo makita guys yung eksaktong angle kung gusto niyo dito siya katingin. So ganyan lang, doon yung isang mata, tapos isa mata din. Ito yung bibig yung nag-point niya. So nakita niyo naman yung angle kasi sa shape niya sa hulma. Diyan po. Pero kung dito rin tayo na angle titingin, ayan, so isa din mata yan, isa din dito gagawin yung bibig kanina, gagawin nating mata, at saka ito din yung bibig, ito yung sa ilungan, bibig dito na nakanganga kibale. So saan nakatingin? Doon sa sinasabi ko. So ganyan din, ayan. So depende lang sa angle ang ibig sabihin. So tingnan niyo yung hugis, ginawa ng lagyan ng heart, tapos may mga alkitra, no, ayun, no.
Ayan. So dito na guys yung sinasabi ko. So dito tayo mag base. Ito na ba to? Ito. Tapos lakad tayo ng kaunti. Diyan na ba to yung maabot natin, yung may tagos. Tapos dito din nakakurba. Tapos point din sa sinasabi ko o sa treasure. So tignan niyo yung forma na yan, para naka C o doon nakatingin. Tignan niyo na angle. Pag dito lang palang angle guys, kahit saan angle yon makikita niyo. Dito yung nakapikit, tapos ito yung nakabuka na mata, nakapikit, tapos ito yung bibig. So tignan niyo. Ganyan lang guys, para makita yung eksaktong angle. So dito na tayo maglakad. Tapos doon tayo pupunta. Sinasabi ko. So lahat ng pinapakita nila eksakto. Tapos tignan niyo yung sinasabi ko na pabalik dito sa sinasabi kong bambo. Ayun yung may tagos. So sinasabi kong bambo, dyan lang. So dito lang sa malapit. Tapos continue rin tayo. Continue. Tapos yan yung mga marking. Kung gusto lang marking yung pagbabasihan yun na maganda, hukay na kayo. Wala kayong makuha na bulawan, kundi ulawan. Tingnan yan. Yung pakurba kanina, ito na yon. So tingnan niyo, naka X diyan oh. Parang sinadya talaga oh. Tingnan niyo. So tingnan niyo yung right spot. Dito ka sa gitna. Ito na yung bato, gitna. So point mo lang dito yung isang dot. So ibig sabihin, tingnan niyo ah. Ito yung X. So dito yung daanan na sinasabi ko kanina, continue. Ito yung X. So kasi bakit may mga bato-bato na marka dito? Kung doon natin sa likuran titingnan, ayun, maraming bato doon. Por dito, tignan yung sa gitna ka lang ng X, dito ka lang mag-base. Kahit na wala kang kompas, kung may dot dyan, kung saan nakaharap yung X, dyan ka lang haharap. Tapos makikita mo na yung sinasabi ko kanina, dyan. Kasi ayun lang yung bato. Tingnan nyo, dyan lang. Bakit mo sinasabi kong nakatugma siya? Nakatugma kasi pag dito ka tumayo sa harap nito, tapos kita mo yung dot dyan na sa unahan yan. Tapos hanapin mo lang din yung mga ibang marking niya kung saan din nakatingin. Pag doon nakatingin lahat, at saka dito may reference ka na sa X, yan na, kita mo na yung sentro at saka yung eksaktong deposit niya, kung anong object ba yan. Dito sa sinasabi ko din, dito rin sa sinasabi ko, so para sigurado, kasi maliit lang yung klaro dito sa likuran yung sinasabi kong dot kanina. So bakit maliit lang o hindi masyadong klaro? Kasi nasa malapit yung deposit treasure. Dito bakit para siyang mahirap basahin? Kasi marami pang mga bato dyan na dadaanan natin. Maraming bato dyan, mga pagdadaanan natin. Ayan, maraming bato. Pagkatapos so maraming bato ito. So ito na forma na bato, makikita natin to parang triangle. Ayan. So straight ka lang dyan sa unahan, makikita natin dyan. Ginuhitan ba ng triangle o forma ba siyang triangle na bato? So kasi dito lang tayo sa sentro sa X, so malapit lang. Tapos dito rin tayo tatayo. Dito rin na bato tatayo. Tapos sa harap nito, ayun yung sinasabi kong hukay namin. So dyan ka titingin. Tapos straight mo lang sa sinasabi ko. Ayun, yung may puno ng kaimito doon. Ayun.
So bakit din kung doon ka na sa sinasabi ko na treasure, kasi yung sinasabi ko may sa tabi ng ilog, ayun dito din nakabanda. Kung doon ka katatayo sa tabi ng ilog, dito din siya naka posisyon o naka-angle yung marking niya. Kung dito ka din tatayo sa sinasabi ko, kahit saan dyan, kung gusto mo makita yung lokasyon o anong naka-marking dyan, dito ka din tatayo, tapos straight mo lang dito yung sinasabi kong giveaway na may malaking bato, kasi ito yung naka-open, naka-connection, kay bali water, kay bali yung marking niya. So straight mo lang din, tapos ayun yung sa gilid ng may kamito din, sa ayo may malaking bato. Ayan, ayun na bato. So doon yung pinopoint niya. So maliit lang ito na mapa guys, mapa siya kibare sa treasure deposit. So ang ipapakita ko sa inyo naman yung sinasabi ko kanina na nagkurba. So dito dadaanan natin ito. So yung tsaka ito pala yung sinasabi kong at saka sa sinasabi ko sa inyo triangle guys, ito na ginuhitan, ayun. Ayan lang. Ayan. So nilinisan ko na lang. Ayan. Naka-form siya na triangle. Bakit po hindi masyadong klaro dito? Walang, kasi ibig sabihin po find another treasure po yung ibig sabihin yan. Kasi yung naka-angle, ibig sabihin nakababa siya. Dito tayo magbabase o magpapunta na direksyon hanggang sa ipatuntun tayo sa eksakto niya doon yung araw. Ganyan lang, kasi maraming ibig kahulugan nila. Pagbabasa ko lang, yun lang pong translation ko. Tapos ito na yung sinasabi ko sa inyo. Ayan. So tignan niyo yun guys, yung bibig niya parang nakapikit guys. Tapos tignan niyo yung naka-arrow niya, kung sa gilid niyo titignan, doon nakatingin. Tapos dito kung pagbabasihan niyo, tignan niyo, kung dito ka na arrow titignan, yung pinapakita niya ayun na sinasabi ko malaking bato na may sign na letter B dito. Tapos tignan niyo dito yung kabila, ito yung isang mata niya nakapikit. Tapos ito din, tignan niyo ito na angle, at saka ito isama na niya na dito hanggang dito. So ganyan guys. So ibig sabihin yung mata niya mo yung naka-point doon sa sinasabi ko. So dadalhin tayo dito lahat. Kung dito rin tayo sa kabila, ayan, yun yung isang mata. Tapos dito na naman yung isang mata, parang umiiyak. Tignan niyo yung bibig dito. So doon naka-posisyon din. So tignan niyo ito guys, tignan niyo din. Ito yung naka-open din. Tapos yung sinasabi ko kaninang naka-kanal po, na sinasabi kong bibig, ito na yon yung sinasabi kong bibig na naka-kanal. Tignan niyo. Yan. Ito yan. Naka-kanal. Tapos yan yung pabilog kanina sa mapa. Tapos sa sinasabi kong treasure deposit, yan yung maliit na nakabundok dyan, hukay na yan. So ito yung marking din, parang libingan na marking. Yan. So ito lang na marking guys ang hindi pa namin nakuha sa ilalim. Ito lang, ganito lang kahaba yung hindi namin nakuha sa ilalim. Titignan niyo yan, para talaga siyang libing.
Tignan niyo guys, para siyang ataol kibale. Tignan niyo yung arrow niya, oh. Ibabalikan niya sa arrow. Kung dito mo pagbabasihan. Kung dito ka magbabase, kung i-straight mo, ayun ang mapa doon yung pinupoint niya. So malayo yung pinupoint niya, pero pag titinginan mo dito ka na banda, pabalikan mo dito hanggang dito. So saan, oh, tingnan niyo yung dulo guys. So dito tayo nakaharap sa southeast. Tingnan niyo itong dulo, tapos dito na lang siya. Ayan, dito na lang siya. Tapos tingnan niyo naka-dot. Tingnan niyo naka-dot, oh. Dito na dulo, tapos tingnan niyo naka-dot siya, naka-dot. So wala nang ibang dot diyan. Dumi lang ito. Tingnan niyo naka-dot. Kung i-straight mo lang, tingnan mo, ayun sa hukay diyan. Tapos kung dito na naman tayo titingin, mayroon ding naka-dot. Tapos yung dot niya, para siya nakaporma siyang heart. So ibig sabihin yung mapa dito doon na sinasabi. So kung dito rin tayo magbabase, dito babase natin dito, dyan, dito konektado, dito na dulo ito. So kung titingnan natin, doon ang yang ibabase niya sa sinasabi ko, doon yung bato doon na may letter B. So kung saan yung pinakamalaki guys, tingnan niyo dito na klase. Kung saan yung pinakamalaki na shape niya, doon ang eksaktong point, hindi dyan. Kibali, yan, dito yung gilid niya sa mata na nakapikit, maliit. Tapos dito yung malaki, so ibig sabihin dito nakadungaw. Tapos para ginawa na nila ng bibig, tingnan nyo. So ibig sabihin, bibig, kung saan yung pinopoint niya, ayun, dyan. Ibig sabihin, dyan nakatingin o nakadungaw. In kaso, para lang maka-eksakto yung detalye, nilagyan nila dito para magsasabi kung saan yung eksaktong direksyon. Kung dito rin tayo titingin, dito sa dulo, so dito na nilagyan din ng silsil na hindi na klaro. Ito yung kibali bibig niya. Ayan. So ito yung isang ding mata niya. Angle talaga yan. O, dito yung isa niya. Yan. O. Tingnan, nakatagilid. Ayan. So ang tinitingnan niya dyan na posisyon ng mga bato. So dito tayo sa harap kasi yung haba niya yung susundan natin. Kung dito rin tayo na angle, ito doon yung isang mata, ito rin isa. So, sa baba niya bibig, tsaka shape so sa mukha. Ito yung ilong. Ganyan ang angle, kung saan nakatingin, doon yung malaki, doon ka na direksyon. So pinopoint na yung mga bato doon. Huwag na yun ng iba kasi nakuha na namin yan sa ilalim. So dito tayo titingin sa harap niya para makita yung angle. So nakikita niyo ba yung yan? So ibig sabihin yan. So ibig sabihin, yan yun, naka-H, tapos I, ibig sabihin water level. So tignan niyo po yun sa treasure sign and symbol po. Water level yung marking. Kung dito mo titignan sa buo. So naka-form po siya na letter B. Yan. Yan mo na letter B. Tapos kung ipatagilid mo yung angle niya para makuha niyo po yung ibig. Pinapahiwatig ko. So ayun yung isang mata niya, naka-open doon. Parang nakasiga ng flashlight. Ayun.
Tapos dito yung nakapikit. So dito yung sa ilungan, doon yung bibig. Tignan nyo guys. So saan nakadireksyon o nakatingin? Diyan sa sinasabi ko. Mayroon ding maliit na X dyan, natabunan na siguro. So dito guys, papakita ko sa inyo, continue, punta tayo sa south para makita niyo kung continue pa ba doon yung sinasabi ko, kasi andun yung sinasabi ko na may H sa yung marking. Nalampasan na natin yung hukay namin. So papakita ko sa inyo, tignan nyo dito sa angle kung saan ba nakatingin yung ito na bato. Tignan nyo ha. Kasi kung ikaklaro nyo doon yung ibali yung naka-open kanina na naka-triangle, dito siya nakaharap. Ayan. So tignan nyo naman dito, dyan angle. So doon tayo kanina sa north at saka sa east. So para mag-accurate yung sinasabi ko na dito talaga, so dito tayo babase sa ibang bato dito. Tignan nyo dito. Tinara. So tingnan nyo naka-biak dyan. Tapos dito tayo mag-point. So doon ang tingnan nyo naka-straight dyan. Ayun, sa hukay. Tapos dito rin sa iba. Tingnan natin dito yung angle niya. Ito, tingnan nyo yan. Tingnan nyo yung isang mata. Ayun. Ito yung bibig niya. So ito guys yung konektado niya kibali. Dito yun. Ito at saka ito yung naka-posisyon niya. Naka-straight. Ayan. So tignan nyo. Mata. Tapos nakaiyak din. Ayan. So saan siya nakatingin? Doon sa harap. Para magtugma. Tignan mo yung sa ibabaw. Ayun ang mga marking. Sinasabi nating nature lang o ano, malilito tayo sa maraming mga sign o arrow. Yan. So yan lang guys. So gusto kong malaman niyo yung technique talaga sa pagbasa ng bato. Hindi naman ako nagsasabi talagang eksperto, pero so yung technique ko talaga guys, sasabi ko sa inyo, yung angle to angle yung titignan ninyo, at saka saan yan nakatingin, i-position nyo o ibabasin nyo kibali sa mukha ng hayop at saka tao. Kahit nahugis pa yan na sasakyan, so i-base mo din sa mukha din. Lalagyan mo yan siya ng, i-imagine mo yung mukha ng hayop at saka tao. So salamat guys, ito nakauwi na tayo. So bago natin tapusin, so naligo muna ako kasi magkati na. So sana guys, sa ulitin, maraming salamat sa inyong mga support. Kasi kung wala yung mga support niyo sa akin, so ayun, salamat. Salamat sa inyo lahat, sa mga nag-subscribe po at saka mga followers o viewers po. Salamat po. Na po iniintindihan niyo po yung pinapakita ko sa inyo. So hanggang po sa uli. Sana po bago kayo escape sa video ito, sana po mag-subscribe po kayo, like, comments, and share na din po. So salamat po. So salamat po.